Ang title po na i-share ko sa inyo ay A Demonstration of Love. 1 John 4 verse 8 says, anyone who does not love does not know God because God is love. Wala na pong mas mahalaga pang deklarasyon kaysa rito. God is love. Ito ang kanyang nature, ito ang kanyang likas. At love po ang kumikilo sa kanyang sistema. Lahat po ng kanyang attributes, yes, He is powerful, but there is always love in His power. Pero, I have talked with somebody, at sabi po niya, may narinig siya sa isang estudyante when she visited the school of her daughter, na yung isang estudyante ay nagsabi na, because daw of the sufferings around her, yung nakikita niyang mga paghihirap, ay he is beginning to question the existence of God. Sabi niya, if there is a God, why are there sufferings? Actually po, they are not questioning the existence of God. Madaling patunayan na may Diyos. Ito po ang sabi ng Romans chapter 1 verse 20. Mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang may dahilan. Lahat daw pong nakikita natin, ito ang nagpapatunay na may Diyos. Pag nakakita ka ng bundok, puno, stars, buwan, wala daw po tayong may dahilan. Bakit? Kasi pag nakita mo yan, laging iisipin mo, sinong lumikha niyan? Saan nagsimula yan? Maaaring sabihin ng mga scientists, ay hindi, yan galing doon sa Big Bang Theory. Bigla na lang may sumabog na malaki, nagkahiwa-hiwalay mga planeta. Okay. But who started the Big Bang? Pagpalagay na, who started it? Yun pong question ng first cause. Sino ang nagsimula? Because that being must exist before the very beginning. Yun. Kung sino man yung nagsimula niyan, He is God. Kaya sabi po ng Roma 1:20, wala tayong may dahilan. Yung mga magsasabing walang God, just look around you. Who started this? Sino nagsimula nito? Kaya yung po nagtatanong na, if there is a God, why are there sufferings? They are not actually questioning the existence of God. Anong kanilang itinatanong? They are questioning the love of God. Hindi po nila ma-reconcile yung mga sufferings na nakikita nila around them sa existence ng loving God. Kaya lagi nila sinasabi, kung may Diyos, bakit may paghihirap? Actually, they're saying, nagmamahal ba ang Diyos? And if they think that God does not love, o hindi siya loving, it is better for them to think that there is no God. Hindi nila kayang mabuhay sa mundo na ang kanilang pagkakilala sa Diyos ay hindi nagmamahal. So, they rather think that there is no God. So, let's talk about this. Itong malimit na tanong, lalo na nung mga bata, kaya meron silang thinking na kapag sila nagtanong ng mga ganitong mga tanong, why is there suffering? May God pa. They think na sila'y matalino eh. I mean, kaya dumadami yung mga sabi nila, we're atheists, we don't believe there's God. So, sagutin natin ito. Let's meet this head on. Bakit may paghihirap sa mundo? Okay. The world as we know it, itong mundong ito nakikita natin, it was not supposed to be like this. Noon pong nilalang si Adam at si Eve, they were originally placed in paradise. Magandang lugar. It was perfect. They are not supposed to suffer, to get sick or to die. Hindi po sila dapat magkasakit, mahirapan o mamatay. Kahit po ang mundo,
was not supposed to behave like this. Wala dapat naputok na bulkan. Wala dapat lindol. Wala dapat tagtuyot. Wala dapat baha. Paano ba nagsimula ito? Now, dito po sa preaching nito ay marami akong verses, ha? Kaya babasahin po natin. Genesis 2:16 and 17. Ito po kung bakit nagsimula. At iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, malaya ka makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Verse 17. Subalit, mula sa punong kahoy ng pagkilala sa mabuti at masama, ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain noon, tiyak na mamamatay ka. So sinabi po ng Diyos ang consequences ng pagsuway sa utos. And it is separation from God. Basta po nakakita kayo ng word sa Bible na death, it means separation. Okay? Yun pong death that we know is physical death. Pag Bible ang nagsabi ng death, separation from God. So anong nangyari? You know the story. Satan at the form of serpent or ahas tempted Eve. Tuloy po natin ang pagbabasa, Genesis 3 verse 4 and 5. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Well, we know what happened. Adam and Eve gave in to the temptation. Genesis 3 verse 6. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakalulugod sa paningin, na dapat nasain upang maging matalino, siya'y pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. For a very long time ay laging sinisisi ang babae na siya daw ang pumitas at kumain at binigyan lang daw yung asawa. Pero girls, huwag kayong maniniwala doon, ha? Adam was there all the time. He could easily stop Eve, pero hinayaan niya. So, pareho sila, ano? Isang pagsuway lang at napahiwalay na agad ang tao sa Diyos. Bakit naman, Pastor, ganon? Isa lang naman pagsuway, sobra naman. Pero hindi po natin nauunawaan kung ano bang uri ng pagsuway ang ginawa nila. Ang pagsuway nila ay pagsasabing, we choose to live on our own. Kami na ang magpapasya kung ano ang mali at kung ano ang tama. Panginoon Diyos, inaalis na namin ang pagiging Panginoon mo sa amin at nagre-rebelde kami sa paghahari mo. Yun po ang ginawa ni Adan at ni Eva. Hindi po siya pangkaraniwang kasalanan. It's rebellion. Rebellion from the rulership ng Diyos. Kaya ano naman pong naging resulta ng paghiwalay sa Diyos? Eto na. Genesis 3:16. Sinabi niya sa babae, pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi, manganganak kang may paghihirap. Ito po ang first time in the Bible na nabanggit ang word na paghihirap. Before this, walang word na paghihirap. So ang paghihirap po ay resulta ng pagsuway. Genesis 3:17, ano naman ang sinabi sa lalaki? At kay Adan ay kanyang sinabi, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng mabigat na paggawa sa lahat ng araw ng iyong buhay. Alam mo bang hindi dapat mabigat ang pagtatrabaho? Hindi dapat mahirap maghanap buhay? Yan po ay kasama sa sumpa. Yan na may nakakat. Dahil tayo ay iniligtas na ng Diyos, tinubos ng Diyos sa sumpa ng batas. Anyway, hindi yun ang aking point. Ang point ko ay kung bakit nagkakaroon ng paghihirap sa mundo. Sufferings happened dahil sinuway ni na Adan at Eva ang utos ng Diyos. Hindi Diyos ang may dahilan kung hindi si Adan at si Eva. Mali ang sinisisi ng mga tao.
hindi Diyos ang dahilan. Sa halip na paradise, we are now living in an imperfect world, living with imperfect people. At ang isa pong pagsuway, habang dumaraan ang panahon, ay dumami ng dumami. Genesis 6 verse 5. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Nakita ng Diyos na dumami, lahat na ng iniisip ay masama na eh. Lahat ng mga, bakit po? Kasi nga po, napahiwalay na sa buhay, napahiwalay na sa life giver. At pagrami po ng pagsuway, pagrami ng paghihirap. Nagsimula na po, pinatay na po ni Cain si Abel, the first murder. Dahil saan? Sa inggit. Mga emosyon na wala noon. Kasi nung una, ba't ka maiinggit? Everything is marami. Plenty. So hindi ka maiinggit, Pero nagsisimula na. Kumalat na po ang idolatry. Ang paggawa ng Diyos-Diyosan hanggang ngayon. And even the world conspires to bring out sufferings. Yan na po yung volcano eruption, coronavirus, bushfire, locust, pagbaha, dumami na. So, kung ang tanong mo, kung merong Diyos, bakit may suffering? Dapat ang tanong mo ay hindi ganon. Dapat sinabi mo, dahil may tao, nagkaroon ng suffering. Okay, sunod na tanong. Yes, Pastor, tao ang may dahil nito. Pero bakit hindi pinigilan ng Diyos? For sure, He can do it. But hindi pinigilan? Nandoon yung ahas. Bakit dapat inalis na yung ahas? Nandoon yung puno. Sana inalis na lang yung puno. O kung may puno, nilagyan ng mataas na pader. Sana pinigilan. Okay. Tayo po yung nilikha ayon sa anyo o image ng Diyos. At sabi po ng Genesis 2 verse 7, at nilalang ng Panginoon Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Living soul. Ano ibig sabihin nito? Nilikha tayo katulad ng Diyos, nakakapagpasya. May free will. We were created with free will, sariling pasya. It is the reason why you are here. Nobody forced you. Sarili mong pasya yan. Your own volition. We are not machines programmed to obey. Hindi ka computer na pag may napindot ay basta kikilos. No. Meron kang free will. And we have the freedom to choose to do or not to do. We have that freedom. Pero sana nga, Pastor, wala na lang utos para, sana hindi na siya nag-utos para wala nang susuwayin. O di walang kasalanan. Sana'y wala nang ahas. Well, alam ba ninyo kung bakit may ahas? Kung bakit may puno? Kung bakit may utos? Because God gave us a choice. Ako po hihingi sa inyo ng focus na attention. Ha? Huwag kayong mawawala. Ito po talaga yung nakalinya. Pag nawala kayo, mamaya hindi nyo alam ang sinasabi ko sa dulo. Okay? Kaya yung katabi mo makikipag-usap sa iyo, sabihin mo mamaya na. Okay? God gave us a choice. Because choice is needed para po magamit natin ng free will. May free will ka nga, wala namang papamilian. Ang sabihin sana'y walang utos o wala na sanang ahas ay kapareho ng pagsasabing sana'y wala ng pag-ibig. Bakit po? Sabihin man ni Adan kay Eva, Eva, ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Walang kadating-dating. Bakit? Nag-iisa si Eva. Their love will never be proven.
Love can only be demonstrated if there is a free will and a choice. Wala na naman ngayon nagpapakasal na yung bang mayroong shotgun na hawak yung ama sa likod, Wala na naman ngayon We know, marriage, being in love, is because you chose it. Ano ang choice na ibinigay kay Adan at Eva para magamit nila ang kanilang free will? Genesis 2:17. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, tiyak na mamamatay ka. Yung pong utos ang nagbigay ng choice. If they will eat the fruit or not eat it. Ang presence po ng ahas ay nagbigay din ng choice. Papakinggan ko ba ang ahas o hindi? Pwede pong alisin ng Diyos ang puno, pwedeng alisin ng Diyos ang ahas, pwedeng alisin ng Diyos ang lahat na nagiging dahilan kaya bumabagsak ang tao. Pero, pag ginawa niya yon, aalisin din niya ang pagkakataon ni na Adan at Eva na ipakita ang pag-ibig sa kanya. Bawat araw na dumadaan si Adan at Eva at nakikita ang puno at hindi nila kinakain ang bunga, ay araw na sila'y nagpapakita ng pag-ibig. Why? Because there is a choice. Yung free will nila ay nagagamit nila para ibigin ang Diyos. Alam mo ba, madaling ibigin ang Diyos if everything is going your way. Madaling ibigin ang Diyos kapag lahat na nangyayari sa iyo ay maganda. Kapag parami ng parami ang pera, ay nako, talagang magtatights ako, magtatanim ako, magpe-press fruit ako. Bakit? Dumadami ang pera ko. Madaling ibigin ng Diyos kung maayos ang relasyon. Oy, magpupuri ako. Bakit? Oy, magkasundo kami ng aking asawa. Ang mga anak ko'y magkakasundong pupuri ako. Madaling ibigin ng Diyos kung malakas ang katawan. Oh, praise God. Malakas ang katawan ko. I love you, Lord. But if a person find himself in the midst of a problem, kapag nakita ng taong yon siya sa gitna ng problema, then and there will he know if he truly loves God. Doon lang niya talaga malalaman kung mahal niya ang Diyos. Kapag ang pera pabawas ng pabawas, pareho pa rin ba ang waymaker, miracle worker? Pareho pa rin ba? O kapag nababa ang patas ng pera, waymaker. It is, actually, kapag ang tao may dinadaan ng problema, by the way, meron ba dito may dinadaan ng problema? Oh, praise God. O walang may dinadaan ng problema dito. You are blessed. Paano, pastor, ako naging blessed? May dinadaan niya akong problema. Because God gave you the opportunity to demonstrate your love sa Kanya. God gave you a choice. At meron pong mga tao, they rather sisisihin nila ang Diyos, aakusahan ng kung ano-ano, sa Kanya ibubuhos ang sisi. Panginoon, ba't mo hinayaan? Kaya mo naman pigilin. Hindi, mahal mo ba talaga ako? Ano ba naman yan? Or, ito'y pagkakataon na ibigin ng Diyos in spite of what is happening in his life. Yun po'y blessing. Kasi doon sa mga pangyayaring iyon, nagkakaroon ka ng choice. Iibigin ko pa rin ba ang Diyos? Doon mo may ipakita at may i-demonstrate ang pag-ibig mo sa Panginoon. Dahil madaling ibigin ng Diyos if everything is going your way. Pag lahat ay okay. Si Job po, sino nakakilala kay Job? Siya po'y dumaan sa matinding dagok ng buhay. Namatay ang mga anak, nawala pati ang mga hayupan, nagkasugat pa ang buong katawan. And Job 2 verse 9 says,
Pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Yan po ang mga asawa. Kaya sabi ko sa inyo, maghanap kayo ng born again. Yung pareho ang pananampalataya para hindi ganito ang mga pinagpupulungan sa bahay. Kat hindi ng asawang are. Biro mo'y namatay ang mga anak, yung asawa'y nabuhay. Alam mo kung bakit? Pagkakataon upang sambahin ang Diyos. Job 2 verse 10. Ngunit sinabi niya sa kanya, nagsalita kang gaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae. Ito ang sinabi ni Job. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Ang ibig sabihin ano ba, mamahalin ko lang ba ang Diyos kapag mabuti ang nangyayari? Yun ba yun? At pag hindi ba mabuti ang mangyayari, hindi ko na ibigin ng Diyos? Hangal kang babae ka. Sa lahat na ito ay hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanyang labi. Madaling ibigin ng sino man kung siya'y perfect, kung siya'y Ed Sheeran. Ano nga gayan? Sinaulo ko yan 2 Sundays ago Ano? Tulungan nga ninyo ako kay Ed Sheeran. Bakit kayo ganyan? Alam naman ninyo, pag kayo nasa church, napaka-spiritual ninyo. Meron akong gustong part doon Yung we were just kids when we fell in love. Tama na. Baka ma-LSS kayo Dapat ang inyong matandaan yung Waymaker, ha? Madaling ibigin ng sino man kung siya we were just kids when we first fell in love, not knowing what si Cha talaga namang papakanta yata Okay. Pero ang ibigin ni David si Haring Saul kahit lagi siyang pinagtatangkaang patayin, kapatid, that is love. Alam mo, madaling ibigin ng sino man kapag lagi ang kanyang intention sa iyo mabuti. Yung bang, katulad ng mga parents, ang daling ibigin ng mga parents, kasi mga parents, they will do everything for their children. Di ba mga anak? Kaya huwag kakalimutan ng mga parents, ha? Pag nagtatrabaho na, ha? Sa unang sweldo, humingi pa sa magulang at dagdagan pa ang pera. Huwag niyong kakalimutan yung mga parents. My point is this, madaling ibigin ng sino man if he is adding to you. But what if he is like King Saul na wala nang ginawa kundi pagtangkaang patayin si David? Pero alam mo ba hanggang dulo? Mahal ni David si Haring Saul na nagtatangkang patayin siya. My friend, that is love. Yung meron ka ngayon na minamahal mo yung mga taong ang babait sa iyo, that love is not proven. Anybody can do that. Kahit nga aso. Yung aso, mahalin mo. Mahal ka rin niya. Di ba? Sipain mo. Manda ka naman. My point is this. Anybody can do that. Nature yon. Pag pinakitaan mo ng maganda, pakikitaan ka ng maganda. Kaya kung meron kang iniibig dahil ang bait-bait niya sa'yo, he or she is perfect, kapatid, that is not love. Not yet. It is not yet proven. Now, we understand what love is. Listen to this. Handa ang mga cellphone. Handa ang camera.
Love is choosing to love in spite of. We were just kids when we fell in love. Yan ang love. Hindi yung kaya mahal mo dahil pinautang ka. At nung naniningil na, hindi mo siya mahal. Bakit ba tayo inibig ng Diyos? Hindi tayo inibig ng Diyos dahil we are lovable or because we deserve His love. Una, nilikha lang tayo. Hindi tayo Diyos. We are not the center of the universe. God is the center of the universe. At ang pag-ukulan niya tayo ng atensyon ay kahanga-hanga na. Ay lalo na nung ibigin tayo. That is way, way beyond what is needed. Nilalang lang tayo. Sana tumayo tayo paminsan-minsan bilang mga nilalang. The mere fact na tayo nandito at tayo ay nag-i-exist, tayo pinanganak, ay reason na para pasalamatan ng Diyos. Pero hindi, yun lang eh. Ang tao, simula nagkasala si Adan at si Eva, ay mga rebelde na, pasaway pa. We are so corrupted by sin that even us don't realize the extent of which sin has tainted us. Masyado na po tayong naapektuhan ng kasalanan na hindi na po natin nauunawaan o nare-realize kung paano tayo naapektuhan ito. Sa ating nature, sa ating likas, hindi po natin hinahanap ang Diyos. Hindi natin mahal ang Diyos. Hindi natin dinidesire ang Diyos. I have been to, siyempre ako'y pastor, I have been to special services outside, like what? Funeral service, house dedication, yung mga usual. Alam naman po ninyo, culture ng JA1 is tuwing merong service, ay meron po tayong evangelism, sineshare po natin ang gospel. One of the reason kung bakit motivated akong magkasal ay dahil doon. Nai-share ko ang gospel nang nakikinig ang mga tao, bihis na bihis talagang nakikinig. Pero there are services na talaga na mga you can notice. Nag-share ka, merong ingay na ingay, yung dalawang magkumari, lalakas ng bus, nagkukwentuhan. Yun namang mga barakong lalaki, pagkalalayo at mga ayaw makinig. Mapapansin mo, bakit? Because by nature, hindi natin hinahanap ang Diyos. Kami ngayon magkausap ni Brother Bojok, pagkatapos ng service, sabi ko, yung mga lalaking yun nakinig, hindi saka naglabasan pagkatapos ng service. Sabi ko hindi na unawaan ng mga are ng kanilang buhay, hindi man ayos Kailangan nila ang Diyos. Para baga ako'y na because by our nature, we're not looking for God, we're not desiring God. Ito po ang sabi ng Romans 5 verse 8. No, Romans 3 verse 10 and 12. Itong sabi, Romans 10, 3 verse 10 and 12. There is none righteous, no, not one. There is none who understands. There is none who seeks after God. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. Wala. Salamat sa biyaya ng Diyos at pinili kayo ng Diyos. Salamat sa biyaya ng Diyos at nandito kayo. Salamat sa biyaya ng Diyos at naunawaan ninyo ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Pero you know and I know, so many people who are refusing God, refusing the gospel. I have talked with so many of you na talagang may mga pinagpe-pray, nananampalataya, sasabihin malapit na ang tatay kong manampalataya, malapit na ang inay ko, malapit na ang aking mga tiya, malapit na. We're declaring. Bakit? Kasi they're not seeking God. And what is my point?
Paano mamahalin ng Diyos ang ganitong uri ng mga nilalang? Tell me. Paano mamahalin ng Diyos yung mga taong tago ng tago, alis ng alis, layo ng layo? Iwas ng iwas, sinasaraduhan ng tenga, sinasaraduhan ng mata, makikinig lang na iwas pa. Paano mamahalin ng Diyos yan? Pamimiliin mo ng pupuntahan, church, o sabungan, alam mo kung anong pipiliin. Church. Pamimiliin mo ng pupuntahan, outing sa laiya o church, alam mo ang pipiliin. Church. Oh, paano mamahalin ng Diyos ng ganitong uri ng nilalang? Well, here's the answer. God is a free moral being. He does what He wants to do. He is the freest of all being. Walang makakapigil sa gusto niyang gawin. And He has choices. Meron siyang choice to get rid of the creation, to get rid of us. Alisin na yung mga tao, puro pasaway. Sawang-sawa na ako, tagal na. Nagpapakilala na ako, ang gagawin, gagawa pa ng Diyos-Diyosan. Magpapakilala na ako, ang gagawin, lalakihan ang Diyos-Diyosan. He has a choice to get rid of us and create a new creation. Lalalang na lang ng bagong tao, mas mabuti kaysa nag-i-exist na ito. Or, He has another choice. To save the existing creation, iligtas ang mga taong ito na wala nang ginawa kundi umiwas sa akin, wala nang ginawa kundi lumayo sa akin. I have a choice na iligtas sila. At alam mo ang pinili ng Diyos? God chose to save us. Why? Because that is what love does. Ito ang ginagawa ng pag-ibig. Loving in spite of. Minamahal kahit. Minamahal kahit. Hindi yung minamahal dahil. May nagsabi, tell me the reasons kung bakit kita minamahal. And I can tell so many reasons. Minamahal kita. I love you because of what I become when I'm with you. Yung mga ganon. Nakikita mo yun eh. I love you because you complete me. Mga gayon. Ano pa nga? Yung mga mahihilig mag-Facebook. I love you because you are the sunshine of my life. I love you because you're my everything. Pasensya na kita, mga kanta ko eh, mga age ni Michael. I love you because, Anthony, tulungan mo ako. I love you because you are all for me. Ano? You're the only one for me. Oo nga, why are you the only one for me? Sino ba dito? Michael, tulungan mo ako. I love you because... Ano daw? Oh, walang maisip. Yun ang pinakamaganda mong diga. Yun na yun. Dinaan talaga sa gandang lalaki. Ano? Kaya hindi na kailangan. Ano? O sino makakatulong sa akin? Isa kang magandang reason kung bakit I love you. Yung mga naririnig nyo. Ay, meron ditong ikakasal this week eh. Cholo, why do you love Jewel? I love you because... Ay, sige ka. Pag hindi ka nagsabi, katabi ang mga bibi ananin. I love you because... Ay, nahingi ng tulong kay Jewel. Ano sasabihin ko? Okay. Si Jewel po ay kapatid ni Ernest, yung nag-worship lead. Okay. Love is not, I love you, what? Yung mga, may pahabol pa, tapos na eh. Sorry, hindi natatanggapin, sarado na. Mahal kita
Dahil, hindi ganon. Mahal kita kahit. Yun ang love. Tama na, Michael. Tama na. Hindi mo na kayang isalba yung iyong I love you because I love you. Mahal kita kahit. Yun ang love. Kaya kayong mga mag-aasawa at nakikita ninyong, ari ka namang asawa ko? Kanin lamang ang lulutuin. Sunog pa. Mahal kita kahit sunog ang kanin. Oh. Ano pang mga aring asawa ko, wala nang ginawa tuwing umaga, kundi gumanyan na ng gumanyan. Pagkagising, gumanyan ng gumanyan. At nung nakita mo, at mahal kita kahit ganyan ka. That's love. Love in spite of. Ano nga? Ako'y wala nang kakadating-dating sa akin ng I love you because you're beautiful. I love you because you're... Maniwala ka. Kung yan ay maganda, pag yan ay nag-reunion after 50 years, sasabihin ng mga kasama, ba't ka nakaganyan? I love you kahit. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal kita kahit. Maging sino ka man. Yan, Cholo, meron ka na magagamit pag kinasal ka, ha? Tinuturuan na kita ng mga vows. Paano mamahalin ng Diyos ang ganitong uri ng nilalang? Because that is what love does. Loving in spite of. Kaya Romans 5 verse 8, this is the verse. But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Sabi ng Panginoon, mga tao, mahal ko kayo kahit makasalanan kayo. I will die for you. Woo. Sige, labanin ang pag-ibig ng kung sino. Because wala nang nagmahal sa'yo, nanghihigit pa sa pagmamahal ni Jesus. Woo! At tinuturuan tayo ni Jesus kung paano magmahal. Tinuturuan tayo. Okay. Tuloy natin ang mga tanungan. Basa. Okay, Pastor. They're suffering because man caused it. And yes, the next question, hindi niya pinigilan kasi iningatan ng Diyos ang ating free will in order for us to demonstrate love. Ang sunod kong tanong, Pastor, but what God is doing about the sufferings, how long will it take? Okay, dito. I will answer this by verses. God has a promise. A promise of what? Sufferings will be no more. Ito ang sabi ng Revelation 21, verse 1 to 5. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. Okay, this is prophetic. Nakikita ni John ang mangyayari sa end of the age, sa katapusan. Nakakita siya ng bagong langit at bagong lupa, dahil yung unang langit at unang lupa ay nawala na. The langit that you know, the lupa that you know, will change. This will become a new heaven and new earth.
And verse 2, I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. Nakita niya ang magandang syudad. At ito po, verse 3. And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. Tagalogin ko, at narinig ko ang malakas na tinig galing sa trono na nagsasabi, tingnan nyo ang tirahan ng Diyos. Ang Diyos ay kasama na ngayon ng mga tao. Tayo, kasama na. At ang Diyos ay maninirahan kasama nila. Ang mga tao ay magiging kanyang tao at ang Diyos ay magiging kanilang Diyos. That is our future. Anong future? Anong future natin? We're gonna live with our God. God will live with us. We will dwell together in a new city of Jerusalem where the new heaven and new earth will be. Bago na po ang langit, bago ang lupa. At ito ang gusto ko rin bigyan din. Verse 4 and 5. He, meaning God, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain. For the old order of things has passed away. Paapawiin ng Diyos lahat ng mga luha. Wala nang mamamatay. Wala nang mag-iiyakan. Wala nang masasaktan. If your question is, how long will it take? It will be very soon. Dahil ang sabi ng Panginoon, He will come back again. It will be very soon. And verse 5, He who was seated on the throne said, I am making everything new. Then He said, write this down, for these words are trustworthy and true. Sinabi niya kay John, isulat mo dahil ang salitang ito'y mapapagkatiwalaan at totoo. Kapatid, yung inyong narinig, that is our future. We will be living with God together sa isang lugar. It's called the New Jerusalem. Bago na po ang lupa, bago na po ang langit. Oh my, hindi ko kayang i-comprehend ito. Hindi ko kayang i-comprehend ito. Yung makasama lamang ko sa restaurant ng gobernador, masaya na ako eh. Ang kasama ko sa lugar ay ang Diyos na lumalang ng lahat. And in that time, there will be no pain. Wala nang funeral, wala nang sementeryo, wala nang memorial, wala nang wake, wala nang luksaan, walang ospital. Dahil walang sakit, walang coronavirus, walang SARS. Eto pa. Jesus is preparing a place for each of us. Ito pang sabi ng John 14:2 and 3. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Ang bahay ng aking ama ay maraming kwarto. Kung hindi, sasabihin ko ba sa inyo na pupunta ako doon para ipaghanda ko kayo ng lugar para sa inyo? And verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. At pagkatapos kong makapag-prepare ng lugar para sa iyo, babalik ako at kukunin ko kayo upang kayo'y makasama ko na kung saan ako nandoon ay nandoon kayo. Kapatid, hindi lamang ang Diyos Ama ang kasama natin, kasama rin natin ang Panginoong Hesus, ang ating daan, katotohanan at ang buhay, ang ating tagapagligtas, ang ating intercessor, kasama din natin doon. Hindi lang yan, ha? There is a resurrection of the dead. 1 Thessalonians 4:16-18. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw. Ito na yung time na pagdating ng Panginoong Hesus. May tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos at ang mga nangamatay kay Kristo ay babangon muna. Yung mga unang namatay, sila ay mabubuhay muli, babangon. Verse 17, ito'y kapag dumating ang Panginoong Hesus at ito'y makikita sa alapaap.
Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira, aagawing kasama nila sa mga ulap. At pag kayo inabutang buhay, ikay biglang mawawala. Rapture. At bakit? Upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Di nyo napapansin? Lagi ang sinasabi, makapiling ang Panginoon magpakailanman because the best blessing, the best reward, the best thing that can happen sa buhay natin is makapiling ang Panginoon magpakailanman. At alam mo ba, ang sabi dito sa 1 Thessalonians 4:18, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. These words are meant to encourage you, to comfort you, to build you up. Mag-aliwan kayo. Dadating ang Panginoon, magandang ating future. Darating ang time, bibigyan tayo ng panibagong katawan, katawang hindi nasisira, katawang hindi namamatay, katawang hindi nasasaktan. Titira tayo sa lugar na kung saan ay kasama natin ang Diyos Ama. Those words are meant to encourage each other. Kaya pagka meron kayong naiisip na kung ano-ano, encourage yourself by these words. Sufferings, temporary lang yan. Kaya kayong mga nag-iiyak, tama ng iyak. Hindi bagay sa inyo. Hindi bagay sa mga taong magmamana ng napakagandang lugar sa langit kasama ng Panginoong Hesus. Hindi bagay. Ano bang iniiyakan mo? O sino bang iniiyakan mo? Boyfriend? Girlfriend? Anong iniiyakan mo? Pera? Kapatid, hindi bagay sa inyong may iniiyakan. Because you have a very wonderful future. Baka may nagseself-pity sa inyo. Wawa naman ako. Wawa naman ako. Kailan ka naging kawawa? Ang Panginoong Hesus naghahanda ng lugar para sa iyo. Kawawa ka? Kainaman ka na. Kawawa naman no kasi wala akong iPhone. Huwag kang mag-alala. Sa langit, hindi kailangan ng iPhone. Meron dong Samsung. The last question. Pastor, I am encouraged. Pero, bakit ang tagal? Ang tagal, naiinip na ako. Gusto ko nang dumating yung time na bago na ang katawan ko, just like what Jesus has or had. Kasi ang sabi ng Panginoong Hesus, kung papaano ako, ganon din kayo. Imagine, ang katawan ni Jesus, the resurrected body, siya po ay lumulusot sa pader. He could be in places at once. Different places. Katawang hindi namamatay. Katawang the best of you. It's the same you. Yung pa rin ang itsura. At nalungkot ang iba. Ay. Pero the perfect you. Alam mo ba, huwag ka kayong maniwala na ang mga magaganda o ang mga pogi dapat ganito. No. Tao lang naman ang naglagay ng standard eh. I'm telling you, you are the most pogi and the most maganda sa mata ng Diyos. Bakit ang tagal? Bakit hinayaan na lang niya? Nasaan ang ibang mga tutugtog? Gusto niyo solohin ko rin? Ed Sheeran yan, pagka kayo, sige kayo. Bakit ang tagal? Ito po ang sagot. 2 Peter 3 verse 9. The Lord is not slow in keeping His promise. Kita namin dem yon, lahat kami. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Tagalogin ko ha. Hindi mabagal ang Diyos sa pagtugon sa kanyang pangako o sa paggawa ng kanyang pangako. Katulad ng pag-unawa ng iba sa kabagalan. Sa halip,
Siya'y patient, matyaga sa inyo. Dahil ayaw niyang mapahamak ang bawat isa, nais niyang sila'y dumating sa puntos na magsisisi at tatanggapin ang tagapagligtas. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit hindi pa siya dumarating? Because God is waiting na yung tatay mo, yung kapatid mo ay dumating sa puntos na magsisisi, ang inay mo, ang pamangkin mo, ang kaibigan mo, ang kaklase mo, hinihintay ng Diyos. Ganon siya, ganon ang pag-ibig niya. Napakaganda na nakahanda at ang gusto niya, walang mapahamak. Kaya anong gagawin mo? Kikilos ka. You will go. Share the gospel. Share Jesus to them. Naghihintay ang Panginoon na sila'y tumanggap. Malapit na. Malapit na. Ang pangako ng Diyos, kapag ang isa sa pamilya naligtas, lahat ay maliligtas. Panghawakan mo yon. At ikay manindigan sa iyong pananampalataya. Ipakita mo sa kanila kung ano ang tinanggap mo. At isang araw, mauunawaan mo kung bakit ang Panginoon ay hindi pa dumarating, not yet. Dahil hinihintay ang iyong mahal sa buhay na makakilala sa Kanya. Pero kapatid, darating at darating yon. Darating at darating ang panahon na yon. Ang panahon na hinihintay nating lahat. Ang pagdating ng ating tagapagligtas upang kuhanin tayo. Again, I want to remind you what love is. Dahil I think this is the center of my teaching. Love is choosing to love in spite of. Mahal tayo ng Diyos kahit. Hindi tayo mahal ng Diyos dahil. Kaya ngayon, kung pumunta ka dito at meron kang dinadaan ng problema, ito'y pagkakataong binigay ng Diyos upang mahalin siya kahit. Mahalin siya kahit may dinadaanan. At kung pumunta ka naman dito, and you just want to worship God, well, God has given you the freedom to use your free will upang sambahin ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, ang nag-iisang Panginoon. Come on, church. We're going to worship our God because we want to. You have been so good to me. Before I took a breath, you breathe your life in me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of
me. No wall you won't kick down, lie won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Alam mo, come to think of it, nasaan ka ba nung ikaw ay minute ni God? Nasaan ka? Saan ka kinuha? Anong ginagawa mo? Napakalayo mo nun eh. Napakalayo mo. Pero hindi eh. Pinilit ng Diyos eh. Binasag ng Diyos ang pader ng maling pagkakilala sa Kanya. Inakyat ng Panginoon ang bundok ng mga humahadlang upang ikaw ay maabot. Eh hindi ka naman kapareho ko, hindi naman tayo karapat-dapat eh. We were sinners. We're not lovable. Walang maganda sa atin. Pero walang nakapigil sa ating Ama upang iligtas tayo. Walang nakapigil sa Panginoong Yesus upang abutin tayo. At hanggang ngayon, iniingatan. Hanggang ngayon, inaalagaan. Hanggang ngayon. Humanap ka ng pag-ibig na katulad dito sa lupa. Wala kang makikita. Wala. May sasabihin ako sa iyo. Sabi ng iba, bakit iniwan yung 99 upang hanapin yung isang nawawala? Alam mo, maunawaan mo lang yon kapag ikaw yung nawawala. Salamat dahil nung ikaw ay nawawala, hinanap ka ng Diyos. Kinuha ka ng Diyos. Shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't keep down, lie won't tear down, coming after me. No shadow, there's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't keep down, lie won't tear down, coming after me. Never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99, and I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you gave yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. The least that we can do today ay bigay natin ang ating pagsamba sa pamamagitan ng pagpalakpak sa ating Diyos na nagmamahal sa atin.
have received God's love. I know. Tumanggap ka ng pag-ibig sa Diyos ngayon. You are full of love. You are full of love. Nakita mo at nadama mo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya, simula ngayon, buong araw, i-release mo yung pag-ibig na yon, ha? Loving in spite of. Mahal kita kahit. Okay? Oh, Father God, salamat po. Muli pinaalala mo sa amin kung paano mo kami minahal. Minahal mo kami kahit. Hindi minahal mo kami dahil, no. Salamat po, Lord God. At Lord God, again, walang katapusang pasasalamat sa iyo. Walang katapusang pasasalamat, Ama. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen.